Kakatanggap ko lang bilang all-around maid sa isang lumang mansyon sa San Juan. Sa wakas, sinuwerte rin. Malaki ang sahod at sa unang tingin, napakabait ng amo kong si Senyora Isabel. Isang matandang babae, laging nakangiti, pero may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Mag-isa lang daw siya sa malaking bahay na ito, kaya kailangan niya ng maraming katulong. Pero may isang patakaran na hindi namin pwedeng suwayin. Bawal na bawal pumasok sa basement. Lahat ng kailangan ninyo ay narito na sa itaas, sabi niya, habang iginagabay kami sa aming mga trabaho. Ang basement ay pribado. Huwag na huwag kayong bababa doon. Sa unang linggo, naging maayos ang lahat, pero napansin kong may kakaiba sa mga kasama ko. Laging may nawawala. Una si Mang Cardo, ang hardinero. Sabi ni Senyora Isabel, umuwi na raw sa probinsya. Sumunod si Elena, ang labandera. Bigla na lang daw nag-abroad. Parang walang nakakapansin o baka naman takot lang silang magtanong. Ako? Kinikilabutan na ako. Bakit parang walang nagpapaalam? Bakit bigla na lang silang nawawala na parang bula? Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, biglang nag-brownout. Kadiliman ang bumalot sa buong mansyon. Habang kinakapa ko ang daan pabalik sa kwarto ko, may narinig ako. Isang mahinang tunog, isang pag-iyak. Nagmula ito sa direksyon ng basement. Nanginginig ang mga tuhod ko pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, sinundan ang tunog ng pagtangis. Tulong. Parang awa niyo na. Boses ng isang babae. Kilala ko ang boses na yon. Boses ni Nelia, ang bagong kusinera. Nang marating ko ang pinto ng basement, bahagya itong nakaawang. Ang iyak ay naging isang desperadong pagmamakaawa. Sumilip ako sa siwang, isang nakakapasong init ang sumalubong sa akin. At ang amoy ng nilulutong karne. Sa gitna ng basement, nakatayo ang isang malaki, parang industrial na hurno. Kulay kalawang ito at kumikinang dahil sa matinding init mula sa loob. Sa tabi nito, may mesa kung saan nakapatong ang mga recipe book. Pero hindi ordinaryong recipe. Nang masilip ko ang mga nakasulat, nanlaki ang mga mata ko. Ang mga pamagat ng recipe ay pangalan ng tao. Cardo's Ribs, Elena's Tenderloin. At sa pinakabagong pahina, nakasulat sa sariwang tinta, Nelia's Choice Cuts. Sa tabi nito, may mga nota. Masyadong matigas, medyo malansa. Biglang bumukas ang ilaw. Sa likod ko, nakatayo si Senyora Isabel. Hawak ang isang malaking kutsilyo. Ngumiti siya, isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Alam mo, Hija, sabi niya sa malumanay na boses. Ang hirap humanap ng perpektong hiwa, pero sa tingin ko, sa iyo ko na ito matatagpuan. Ang huling narinig ko ay ang malakas na pagbukas ng pinto ng hurno at ang nakakabinging tawa ni Senyora Isabel.